Kaugnay nga po ng mga handaan pati ang iba pang paraan ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, kausapin natin si Department of Health spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Maligayang Pasko sa lahat ng ating mga kapuso na nakikinig at nanonood. Advance Merry Christmas po sa inyo at ito na nga, no? Hindi na ho talaga naiiwasan ng iba na syempre pumunta sa mga handaan. At sabi nga ho ng ilan, minsan lang naman daw kasi sa isang taon to. Pero papaano ba matitiyak ko na hindi ito hahantong talaga sa tinatawag ng DOH na Holiday Heart Syndrome? Yes, Connie, no? So meron tayong madaling tandaan na paalala mula sa DOH para meron tayong Ligtas Christmas. Kapangalan ng aming kalihim, no? TED, T-E-D. Yung T ay tamang pagkain. Ano ba yung tamang pagkain? Umiwas tayo o bawasan natin yung mga pagkaing pagkaing masarap, hindi naman masarap, pagkaing maalat, mataba at masyadong matamis. Yung tatlong mga bagay na yun ay hinahinay tayo. Pwede naman tumikim or tignan natin yung pinggang Pinoy. Kalahati ng plato ay prutas at gulay. Isang kapat lamang yung carbohydrates kasama na yung pasta at saka yung kanin. Tapos yung isang kapat naman yung ating karne. Yung E, Connie, is ehersisyo. Galaw-galaw tayo para wag maagang pumanaw kasi ang daming kinakain, no? And yung D is disiplina sa katawan. Wag tayong uminom, lalo na kung tayo ay magmamaneho kasi banggaan ang mangyayari dyan. Alright, pero madali pong sabihin, sabi nga, di ba, na mag-ingat yung mga naka-maintenance na at may mga dati ng diagnosis. Pero papaano naman yung may mga akala nila, ang lusog-lusog pa nila, di ba? Siguro ang maganda gabayan niyo po sila kung ano yung mga early signs na maaaring sabihin natin na may kaugnayan na sa Holiday Heart Syndrome, gaya po ng stroke, yung mga nakakaramdam na ng, ito po, yung mga ibang senyales niyan. Yes. Sige, Connie, yung binabanggit natin na Holiday Heart Syndrome. So baka isipin ng ating mga kapuso na lahat ng tao nagkakaroon ng ganyan. Yun ay nangyayari kung tayo ay nagkakaroon ng sinasabing binge drinking, yung sobrang lasing na lasing. Dahil pag masyadong mataas yung alcohol sa ating dugo, nagkakaproblema dun sa bahagi ng puso na nagsasabi kung paano yung tibok niya. Yun yung Holiday Heart Syndrome. So ang solusyon po dyan ay wag po tayong uminom nga ng kahit na anong alcohol at ano yung mga simptomas. Kasi pag Holiday Heart Syndrome, usually yung mga symptoms na yan na parang may nararamdaman kang kakaiba na tibok ng puso mo pero hindi siya pag-ibig, Connie, ha? Oo Kakaibang naman. pagtibok siya. Oo. Kasi baka may iba, inisip nila, ano to? Hindi. Ito yung seryosong parang iba na mamawis, nanlalamig yung ating kamay na maaari ring mga senyales ng ibang bagay. Pag tayo ho ay nakaramdam ng chest pain, lalo na yung sobrang bigat na hindi natin mapaliwanag na unang pagkakataon natin maramdaman, ay tayo po ay medyo tumawag na ng tulong, no, at magpadala sa pinakamalapit na emergency room. Iba ho yun dun sa mga kirot-kirot na mag-aang lang pag sobrang bigat. Ibang usapan na yan. Okay. Pero maganda ho na banggit din ng pag-aaral nga sa Norway, no? 3 days after ng festivities, no, ng holiday season, nakakaramdam na ng katulad ng mga nabanggit nyo kanina. So, maaari ho ba, baka pwede nyo kaming mapayuhan. Anong po pwedeng gawin para makaiwas tayo sa mga nabanggit po na sakit? Yes, sabi nga nila, prevention is better than cure. Ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa magpagamot. So pag tayo po ay kumakain, nabanggit na nga po natin na hinay-hinay po tayo dun sa mga maalat, matamis at mataba kasi yun ang sinyalas, yun ang mga pagkain na nagiging sanhi ng mga bagay nito. At yung pagkain natin, kapag naramdaman po natin na tayo ay busog na, wag na nating sagad-sagarin. Kasi kung meron binge drinking, may binge eating. Nagkakaproblema naman po yun. Baka mabiliukan pa tayo kung nagkataon. Pero yung mga heart attack, yung mga stroke, yan din po ay maaaring mangyari, lalo na sa mga naka-maintenance. At kaugnay naman po sa mga paputok naman, no, na nananawagan po ang Yes. DOH kasama ng ibang ahensya ng gobyerno na iwasan din yung pagpapaputok. May mga naitala na ho ba kayong firecracker-related incidents naman? Connie, awa ng Diyos, no? Wala pa kaming nakukuha na malaking bilang, no? So hindi ko lang hawak yung exact na numero. Nagsimula ang ating monitoring December 21, kada taon na tayo nagsisimula niyan, no? At tama ka, sa panahong ito, iwas paputok na tayo. Mas maganda talaga yung community fireworks. Lalo na sabi nga namin, panahon ng eleksyon ngayon, ay maganda magpakilala ang ating mga kapitan, mga mayor. Wala namang masama kung sila ay mag-organize ng community fireworks at sabayang manood ang komunidad. Mas ligtas, hindi ba? Ito ho, pahabol Yes. lamang. Dito ho sa mainit-init pang balita namin, hindi na raw po kailangan na magpresenta ng purchase booklet sa pag-avail daw ng senior citizen discount para sa mga gamot. Kailan ho ba ito simula?
Yes, Connie, no, yan ang pamaskong handog ng Department of Health, no, ang ating kalihim Tutoro Herbosa sa ngalan ng ating Pangulong Marcos Jr. na yun pong dating kailangan na purchase booklet, yung patong sa ating mga lolo't lola na kalakip ng usually may kasama yung reseta at saka yung kasamang ID. Napansin ho ng DOH na parang madalas naiiwanan or nawala. Tas dahil lang doon, hindi nabibigyan ng discount. Binasa po ng ating kalihim at ng mga abogado niya ang batas, hindi naman nakalagay sa batas na required yung purchase booklet. So para padaliin natin ang buhay ng ating mga mahal na lolo't lola, lalo na ngayong Pasko, immediate yung effect po yan. No? Sa mga nakikinig po ng farmasya, simple lang po ang gagawin. Wag na ho nating hanapin yung purchase booklet. At lahat po tayo, happy and merry ang Christmas. Okay, ano lang ang ipepresenta? Just so that hindi naman maabuso ito. Ay, oo nga. Tama, maganda yan, Connie. Lilinawin natin, no? Ang kailangan nilang po natin is syempre yung kahit anong valid ID na makikita yung edad, yan ho ang ating hinahanap. Typically, yan yung senior citizens card or any national ID na may birthday. Okay. Tapos yun pong ating valid na reseta. Doon po sa reseta, baka sabihin ng mga pharmacy, paano na natin may malalaman kung nabigyan na o hindi? Simple lamang po yung ginagawa natin na kapag nakita natin doon sa may number sign, no, kung ilan yung dispensed, pwede nating lagyan ng line nito, tapos isulat na lang yung bilang na naiiwan na hindi pa na di-dispense. Okay, again, paglilinaw, sa senior citizen lamang po ito na ID, no? Hindi po ito para sa PWD? Yes. Tama yun, no? Maganda yan. Hindi to para sa PWD at meron pa hong isang booklet na ginagamit ang mga senior yung sa grocery. Hindi ho namin saklaw yun, no? Ang saklaw lang po ng DOH is yung booklet ng mga senior na ginagamit sa gamot. Hindi po to covered yung mga PWD. Ibang usapan pa po yun. Okay, effective immediately na ito. Marami pong salamat, DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Merry Christmas! Merry Christmas!